the feelings of insecurity. Kani bang word insecurity kaning mabot ang time sa matag usa nato ka kinabuhi. Kani bitong moingon ta nga paning mas maayo pang uban kaysa sa ako. Kanang naka-feel ganita og kanang kalisod even nangalagad as Ginoo. It is normal pero as part of the process atong pagpangalagad sa Ginoo, mamahimo ba nga ang Dios mohatag kanato og kanang twist, mohatag og milagro. So in 1 Kings chapter 17 verse 1 to 5. So mo ni siya ang life ni Prophet Elijah. So now Elijah was from Tisbe in Gilead, told King Ahab, as surely as the Lord, the God of Israel, lives, the God I serve, there will be no dew or rain during the next few years, until I give the word. Then the Lord said to Elijah, go to the east and hide by Kerith brook, near where it enters the Jordan River. Drink from the brook and eat what the ravens bring you, for I have commanded them to bring you food. So Elijah did as the Lord told him and camped beside Kerith brook, east of the Jordan. So kini nga gisugo sa Ginoo kang propeta Elijah. So mao ni tungod kay mao ni ang nahitabo kang propeta Elias. So the nation of Israel with Ahab as a king departed from the true God to worship Baal. So the people who worshiped the true God were persecuted by Ahab and his foreign wife Jezebel. To teach them a lesson, God stopped the rain and dew for 3 years, which naturally caused a famine. So mo na nga gipatago sa Ginoo si Prophet Elijah tungod kay kanang katong panahon na ang nasud sa Israel nga ang ilahang hari si Ahab ang iyahang wife si Jezebel, so nibiya na sila sa tinuod nga Ginoo. So wala na sila mosimba sa tinuod nga Ginoo, didto na sila nagsimba kang Baal. So nilahi na sila ba. So mo to nga para tudluan sila og leksyon. So gisugo sa Ginoo si Prophet Elijah nga ingnon ang hari ba nga walay ulan sulod sa 3 ka tuig. So adunay, so mao na nga tungod kay walay ulan sa 3 ka tuig, natural lang yun nga naagay kadaot nga mahitabo. So kanang 3 years drought ba nga giingon diha mo na nga si Prophet Elijah gitaguan sa Ginoo atong higayon na. Ingnan siya ba nga lakaw dito sa sapa sa Kerith o tago dito. Ya suguon ako ang mga uwak nga magdala nimo pagkaon dito ana. So sa kinabuhi ni Prophet Elijah kanang naka-feel siya ba o kanang feelings of insecurity tungod kay propeta man siya nya katong panahon na nagtago-tago na sila kay ipapatay gyud sila ni King Ahab og sa iyang asawa nga si Jezebel. Mo na nga gi-safety si Prophet Elijah sa Ginoo. So dito siya gipapuyo dito sa sapa sa Kerith niya. Gipakaon siya dito So sa ato ang kinabuhi usab usay maka feel pud tag sama ni ini. So whenever we meet economic difficulties or social unrest, many people including devoted Christians suffer feelings of insecurity. Kani bitong usahay makasinati ta og kanang kalisod ba? Bisan pag nangalagad tas Ginoo, nay panahon ba makaingon ta nga may pamang uban. So may paman ang uban nga kanang wala nangalagad sa Ginoo, gipadato lagi sila. Kanang niasinso lagi sila. Kami nga dugay namin nangalagad sa Ginoo, usahay makasinati mahinuon mi kanang dili maayo. Pero di ay kana siyang tanan part lang na sa process, part lang na sa tuang kanang bitong journey sa tuang pagpangalagad sa Ginoo nga naagi time nga mobati gyud ta ani. Pero kani siya dili ni siya permanente. This is not permanent but kanang it is temporary. Kay katong nahitabo kang propeta Elias, temporary ra man to. Wala man to ingon nga permanente gyud siya gatago-tago. So for the meantime, gitaguan sa siya sa Ginoo. Nya nay duha ka pamaagi para pagtagbo sa iyahang pagkinahanglan. Kanang bisan pag gitaguan sa Ginoo, gi-provide ni Lord ang iyahang pagkinahanglan. So niabot gihapon ang time nga kanang ang sapa sa Kerith nga dito siya mag-imnanan ni hubas. Kana bang makaingon ka ba nga nganong ni hubas man nga gi-provide am sa Ginoo adto tungod kay naay gusto ipaabot ang Ginoo nga i-transfer na pud siya sa lain na pud nga situation. So adunay twist nga nahitabo atong higayon na. So human siya pakan-a sa mga kaning mga uwak nga gisugo sa Ginoo. So nahurot naman gyud ang tubig dito sa sapa. So in 1 Kings chapter
chapter 17 verse 7. So ato ang basahon. But after a while the brook dried up, for there was no rainfall anywhere in the land. So tungod kay wala man gyud paulan na sulod sa tulo ka tuig, niabot gyud ang time nga nahubas gyud ang sapa. Kung diin si Propeta Elias mag-ibnanan. So unsa pa maimuhang mahimo diha nga wala naman gyud. So bisan tuod og tagaan ka sa uwak og pagkaon, wa man po kay tubig nga imnon, lisod pod. Mao na nga gitransfer na po siya sa Ginoo for other situation. Mao na nga giingnan na po siya sa Ginoo nga balhin na po ka. So in this situation, Elijah fed by the widow. So gipakaon na po siya after ang uwak nagpakaon sa iyang gisugo sa Ginoo. Karon usa na pud ka byuda ang gisugo sa kanang gamiton sa Ginoo nga mopakaon kang propeta Elijah. So giyon pa diri nga many of us, we might started with strong faith with God as to go what for the river. However, we might have expected the river not to run dry but to overflow with water. Many of us probably wouldn't even wait until it dried up and would started doubting God and question Him. But pasabot niini, nay mga panahon ba nga kanang yasahan na to nga ang Dios mo bless ato pero nay panahon ba nga i-allow ni Lord nga sama sa kinabuhi ni Propeta Elias nga nag-expect na siya nga dito na gyud siya magpuyo sa sapa sa kirit ug i-provide ni Lord ang iyang pagkinahanglan. Pero niabot gyud ang time nga nihubas ang sapa. So mo to nga kung kita ka si Propeta Elias, di na kata magduha-duha nga. Naunsa naman ni Lord nga, wa naman ni tubig, wa naman ni mo gi-provide. So naday panahon ngayon ana ba nga, nay time nga i-allow ni Lord ba nga kanang usahay mahutdan ta kay para i-test ni Lord ba nga tuang patience sa tuang kinabuhi sa tong pagpangalagad sa Ginoo ba. Kung tan-aon gyud sa Ginoo nga ato ang pagkakita, ato ang pagkatao sama sa kinabuhi ni Propeta Elijah. So ni transfer gipa-transfer siya sa Ginoo dito sa usa ka widow, usa ka byuda. So giingon pa din sa 1 King chapter 17 verse 7 to 16. So ato ang basahon. So mao ni siya ang kinabuhi ni Propeta Elijah nga gipakaon sa usa ka byuda. Sige daw atong tan-awon ang 1 King chapter 17 verse 7. But after a while the brook dried up, for there was no rainfall anywhere in the land. So then the Lord said to Elijah, go and live in the village of Sarephat near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you. So he went to Sarephat. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks, and he asked her, would you please bring me a little water in a cup? As she was going to get it, she called her, bring me a bite of bread too. But she said, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house, and I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die. So, but Elijah said to her, don't be afraid. Go ahead and do just what Wood said, but make a little bread for me, then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. So, dinhing dapita, pag-abot ni Propeta Elijah dito sa ganghaan sa syudad, nakita niya ang usa ka byuda nga nangahoy. Niya, giingnan niya ba nga, taga-isa ko ka ng tubig. Niya pagkahuman, ningon pa gyud siya nga, himuwi ko ka ng gamayng torta. So niya na ang byuda nga, saksi ang Ginoo, kabalo ang Ginoo nga wala jud ko makaluto. Ana, wala ko ana. Pero ningon si Propeta Elijah nga kanang buhati lang ko gamayng torta niya pagbuhat og para sa imuha o para sa imuhang anak. So ni unsay tubag sa byuda, kabalo ang Ginoo nga wala ko ana niya. Unsa lang ang nasa ko nara ko isa ka kumkom nga arena og jutay nga lana. Ug lutoon na mo ni last na ni namong luto usa mi mamatay sa kuan mga on mi usa mamatay. Kana bang kung sa kuan ba last supper na ni namo. Unya mangayo pa ka sa amo Ingon ana ba. Pero unsa ingon ni Propeta Elias ay kabalaka. Kaya ang imuhang isa ka kumkum nga harina og jutay nga lana di gina mahurot hantod nga paulanon sa Ginoo. So with that kanang makita nimo ba nga nagyoy pagtagbo sa kanang pagkinahanglan. Bisan tuod sa kanang lisod nga sitwasyon kana bang ang byuda atong higayon kanang nituman gid siya. Abi na mo na pinakanindot nga kana bitong karakter sa usa ka byuda or even kita
nga bisan tuod og kanang night time nga walang wala na ta. Last na ni, pero nagay ka na bitong nagay tay heart ba nga kana bitong ihatag na to. Pero makita na to ba nga nagay milagro sa Ginoo nga ipasinati sa matag usa na to ang kinabuhi. Na siya buhaton ba nga miracle kay kung tan-aw nimo ang usa ka kumkum nga harina o jutay nga lana sa byuda wala man mahurot. So iyahang ang unsay gibuhat sa byuda gituman niya nagluto siya gamayng torta yang gihatag kang propeta Elias. Nagluto po siya para sa ilaha. So katong higayon na wala mahurot ang ilang harina o ang jutay nga lana. So mo na nga sa ato ang kinabuhi usab very important kaayo ni naay panahon nga kanang ialaw ni Lord nga i-test ang ato ang finances, ato ang situation sa kinabuhi nga mamahimo ba nga lesson sa matag usa nato nga even sa kanang pinakalisod nga sitwasyon i-test ba ang ato ang obedience, ang ato ang pagtuman gyud kay og dili magud na siya mahitabo, dili makita sa Ginoo ang ato ang tinuod nga kasing-kasing atong heart ba sa kanang sitwasyon nga i-allow ni Lord. So adunay mga lessons din nga atong paghisgutan. So number 1 niini obey first and then we will see God's working in our lives which in turns reinforces our faith. So katong byuda kanang last na gyud to niya. Last supper na gyud to niya pero siya nagtuo nga sa giingon sa propeta nga ayaw kabalaka ni propeta Elias ayaw kabalaka kay dili mahurot ang imong harina o ang imong lana. So bisag gamay tuod to pero wala siya mahurot. So pasabot ani number 1 obey first and then we will see God's working in our lives. Kay nituman man ang byuda so iyahang na sinati ba ang reinforcement sa Ginoo sa iyahang faith kana bang gitagbo sa Ginoo ang iyahang pagkinahanglan. Kay ug wala siya mutuman so di po niya masinati ang milagro sa Ginoo nga ipasinati sa iyahang kinabuhi. So ikaduha, like the widow, let us learn to be honest and kind and to be a blessing to other people, doing whatever little we can. So sama sa byuda, katuna na to ba nga mag-learn ta nga mahimong honest, so mahimo tang kind. Kay ang uban ato pag makita gingon ana, may ana nga mo na lang ni nabilin sa akong pagkaon niya, ihatag pa namo sa uban. So amo ana lang. Pero ang karakter sa byuda, so dili ingon ana. Bisan sa kagamay sa iyahang pagkaon, ingon nagbaya to siya sa kang propeta Elias nga saksi baya ang Ginoo nga mo na lang ni nabilin sa amo ang konsumo, mo na lang ni gamay nga harina o jutay nga lana. Pero unsa may giingon sa propeta, buhati lang ko. Subot pasabot ba kanang buhati kog torta, unaha lang ko. Subot pasabot nga unaha ang Ginoo. Bisan tuod gamay ang imuhang nasa imuhang karon, unahon nimong Ginoo kanang dili mahurot. Subot pasabot dili mahurot. Tagbuon sa Ginoo ang tanan natong pagkinahanglan ba. Sama sa kinabuhi sa byuda nga gitest ang iyahang patience, ang iyahang faith. Kay katubi ang higayon na nabi gyud kadaot ato nga nahitabo na famine ba. Walay makatanom tungod kay hulaw. So pait gyud atong higayon na. Pero despite ni ana kanang lituman ang byuda sa giingon sa propeta ba. Mao na nga siya ang naka-receive sa miracle nga gihatag sa Ginoo. And to be a blessing to other people, doing whatever little we can. Kanang bisan patuod sa kanang kagamay sa naa sa ato mahimot ang blessing ba sa laing tao bisan sa ginagmay nga pagtagbo sa kanang pagkinahanglan. Kay kato siya katong sa ginabuhi ni Prophet Elijah gipadala man gito siya sa Ginoo. Kay usahay gamiton ta sama sa byuda nga bisan tuod dili ta daghan kay kwarta pero gamiton ta para sa pagtagbo sa pagkinahanglan sa propeta. Bot pasabot mga propeta na to ron ang ato ang mga pastors atong mga leaders ana. Even nakita na to nga gamay naman lang kayo ni pero sa panahon nga ato ang gituman muhatag ta ang Dios mo tagbo sa tanan natong pagkinahanglan. So makasinati ta og miracle gikan sa Ginoo. So ikatulo, if Elijah did not come, the widow and her son would have died. By helping Elijah and showing kindness, she was actually blessed. So, but pasabot na ini nga kung katong time nga wala ni abot sa Elijah sa ilaha, the prophet Elijah. So, ang byuda o ang iyang anak, mamatay gito sila. Pero sa panahon nga ilang gitabangan si propeta Elijah, so wala siya kanabitong
wala siya nagpanuko, nituman gid siya sa giingon ni Prophet Elijah nga buhati lang ko torta. Tagai lang ko niya pagluto mo para sa inyo ha. By showing kindness to Prophet Elijah, the widow, she was actually blessed. But pasabot, gipanalanginan ang widow, ang byuda. Amen. Kay iya magituman. Tungod bisan tuod sa kanang kalisod, sa lisod naman jud kay ni kana bitong naay panahon ba nga kung amo ning hatag, usan man nabilin sa mo ah. Kunabi yung mga ingon ana uban nga mga Kristiyano di man tanan pero naay uban ba nga mag-alangan. Maalanganin ba nga mahatag ba ko ni dili. Kay wala na mabilin sa mo ah. Pero sa panahon nga ato na siyang i-release, ato na siyang ihatag, naay kaning blessing ba. Sama sa akong testimony sa una. Nagtrabaho pa ko sa kumpanya, wala pa ko na master ato sa una niya. Ang among pastor si Mr. Paulino, ang tatay ni sa atong mentor, Tatay Ibrahim. Naay time ato ba nga kanang bag-o pa ko ato niya. Naghisgo to siya og kanang Thanksgiving. Niya, ningon siya nga, sige ang matag pamilya mag-amot og 500 para sa tuang Thanksgiving. So kay bag-o pa man ko ato niya. Kanang bago pa ko nakasulod og trabaho ba niya. Primero pa nako tong dawat og 13 month. So, ang ako 13 month ato gamay ra gyud kayo murag 1-3 ana. Pero akong gihuna-una ato ba nga ug ako ning ihatag tanan 500 naman. Sabi mabilin sa amo. Wa na mabilin sa amo. Pero ning labaw gyud ba nga gihatag gyud ako tanan ba imbis nga ang among contribution nato is 500 lang gihatag gyud ako ang tibuok nako nga kada bitong 13 month pay na ako ang nadawat ikan sa company. So kadto ipasagdan ra to nako pag abot og isa ka bulan nahibulong ko nga ako ang 13 month pay nadubli. Ni dubli siya ba? Gitagaan na po kog another 13 month pay gipatawag ko sa HR ana siya nga sir kanang wala pa nimo nakuha imong 13 month ko nga nakuha naman ma'am kay diri man mi ato sa bangko mo kayo magkubrahan. Kung nakuha naman ako ma'am. So nga nalagi kay 13 month pay diri nga wala pa nakuha. Kung nga dili siguro ma'am basig namali lang ang opisina nas Davao. So nga dili gyud imuha gyud ni. Pag tanaw nako pag ato na ko sa bangko naa man gyud. Subot pasabot gikuan ba kanang giuli ra sa ako ang gihatag. Sama gihapon sa byuda ba. Nga iyahang gihatag kang Propeta Elias. Iyang gihimuan sa kanabitong torta. Gitagaan siya gitagaan niya pabor si Propeta Elias, iyang gipakaon, iyang gihatagan. So wala mahurot ang ilahang panudlanan, ang ilahang flour nila ug ang ilahang oil. So ingon ana gihapon ang mahitabo. Diha na ko na recognize ba nga bisan tuday sa mga malisod nga sitwasyon atong higayon na sa panahon dahil nga kanang muubay lang ta. Muhatag lang ta, especially sa man of God. So naagay blessing nga ihatag the Lord sa ato ang pinasahi. Dito po nako ba na recognize. Dito po nako siya na appreciate ba nga panahon dahil nga kanang mo sacrifice dahil ta. Kay katong higayon na sa part sa byuda, sacrifice man tong iyang gihimo gyud. Kay wala na gud to sila. Last na gud to nilang luto. Pero sa panahon nga iyang gi-sacrifice, na ay blessing. Ngahitabo sa ilaha, gi-bless sila. Wala mahurot ang ilahang harina og jutang lana hantod ni abot ang ulan nga gipaulan sa Ginoo pagbalik. So mo na karong buntaga nga as a challenge sa matag usa nato. So our God is a mighty God. He has promised that He will take care of us, our basic needs, if we truly have faith in Him and obey. Kanang sa panahon nga mutuman ta diya sa Ginoo, labi na sa kanabitong muhatag ta muhatag ta sa alagad sa Ginoo. Even sa kanang mga sitwasyon nga malisod, kanabitong i-feel na to ba nga kanabitong walang-wala ta pero muhatag gyud ta. So naagay unexpected blessing nga padangat ni Lord sa matag-usa nato ka kinabuhi. So dalaygon natong buhi nga Dios og mo kanang mensahe karong buntaga. So akong ihatag ang tatay. Praise God. Thank you, Pastor Julius. No? Coping with insecurity, what ang topic? Yes, tay. Okay. So, kanang insecurity, kanang gitag, walay kasiguruan ba? Kaya pag sinabing security, kasiguruan man. So, walay kasiguruan. Actually, no, nindot kayong story. It is a very, relatable sa life na to, although dili man sama kaniad to. Karon pero murag panay mga parehong sitwasyon, no? Si Elijah ning sibat tungod kay papatay unta siya gyud ni Jezebel. That is the story. O niya gipanghipos ni Jezebel ang uban nga mga actually gitaguan ang uban nga mga propeta. Kaya din panahon na ning dagsang gyud ang kadaot sa Israel. Tungod kay ang nagdumala si Ahab nga under desire ni Jezebel nga si Jezebel mas isog. Mabantayan ang ginato ning nasod nga ang magdumala babay
bisan tuod ang atong presidente laki, pero na may Jezebel. Makarelate karon, no? Makarelate kita ba? So si Ahab hari, pero ang reyna si Jezebel mas kusgan. Punyanagan ni siya mga propeta ug ang iyang gisimba si Baal. Idol, kumbaga idolatry. O nini panahon na ang nahimong propeta sa Israel si Elias. Dili Elias GTV. Elias nga propeta. Dali ka sikat ni Elias kanito yung sikat okay karon, no? Okay. Wala na siya mga pagod vibes lang ba. Okay, so si Elias, ning sibat sa chapter 17 makita nimo diha. Gingnan sa Ginoo nga sibat sa dong kay init kayo si Jezebel. Piabi ninyo, because God is sovereign God, ang tanang nahitabo under sa iyahang pagbuot. Murabag iyahabang pelikulas Ginoo ba? Na siya nag-direct every situations nga nahitabo, iyahang gituyo gud iya tanan ni kay naa siya gustong ipakita sa atong panahon karon. Okay, so ning sibat si Elias dito sa bukid. O dito siya gipa-standby sa Ginoo sa Brook Shirit. Usa ka gamayng sapa nga bastante na gyud nga makainom sa tubig. Unya dito, just imagine that, grabe ang Ginoo. Our God is a great provider. Pag nasa unahon na nimong walang-wala na ka, basta ang imong kasing-kasing okay lang, God will provide. That's why, kini atong topic coping with feelings of insecurity. Kanang insecurity nga nakakaroon, feelings naman na nimo na. Pagbati raman na nimo. Mula bay ra na. So nahitabo si Elias, gi-provide ni Lord ang pagkaon. Just imagine, uwak ang gigamit. Isipon nato na, no? Uwak ang gamit, magpadalag tinapay, uwak. Nga mainom siya sa tubig gikan sa sapa. Apan lagi dili tanang panahon, grabe ka ko si Lord usahay ko siya ba? Siya ang Ginoo ba? Kanabang sukdo niya ang imong levels of faith nimo. Or asa ko to ang imong pagsunod, asa ko to ang imong pagtamot sa Ginoo. Okay, so gi-provide, praise God, hallelujah. Just imagine that from Rose Big Shop. Ang tinapay lamay kayo, Pastor Julius kada buntag ko na gi-provide ni Lord. Limang gamuha na lang, muanang wakang morning, morning, bread for you. So, kakao si Elias, so gikan dapat asa to kuha ato, no? Ingan ang Ginoo, even sa mga imposibleng butang, God will do amazing things. So, sumala sa istorya, gipakaon ni Lord si Elias pinagi sa milagro, pinagi sa paggamit niya, mga butang, mga impossible eh. Uwak ang mo deliver sa mong pagkaon. Okay, so, bisan tuod sa provision ni Lord, but sometimes God will allow nga mahumana. Kaya nga naman naa sa gustong ipakita. Sumala sa share ni Pastor Julius, ako na ning ibalik ba. Ganahan magagawa ni kayo sa nisa akong mga gustong iwalig yun sa labi na sa mga kasimbahanan. Okay, so, giinan sa Ginoo si Elias, yes, tama na diha. Kaya wala naman, hubas naman, kaya usawa man, nanulti man ka. Actually, ang famine, di man ito mahitabo kung si Elias wala po siya mag-declare. Iya man putong sayo. Naging mo siyang gigan karon wala naging mutulo nga, wala naging dew, wala naging yamog, wala ning ulan. So napil gapon siya. Mga be careful kita sa tong dila. Kay basi magpataka na tagyam-yam dia ba. Unya mapil magyapon ta. So napil na damay gapon siya. Okay, so giinan sa Ginoo si Elias, yes. Kanang tama na human naman wala naman nang nagipintik naman ang wak. No, wala mo deliver. Di na mo deliver ang wak, wala na gyud napiang na to, basi gibira-birahan na to, gibomba na to, gidibomba. So, meaning baga, ang Dios magod, nasa mga pamaagi nga, di kita kasayod. Wate kalibutan. Mga kung insecure ka karon, pag insecure lang, batiara na siya, pero trust in the Lord. Kung gibati ni mo kabalaka karon, kabalaka lang gamay, pero ayaw, itudo-tudo na. Bas, salig lang sa Ginoo, because God will provide. Abot na kung nanabay mo yung nakuha karon ka. Pag mabalaka ka, kabalaka lang, God, kabahin mas mong pagkatao. Dili man bawal, di man ingon nga, bawal mabalaka. Mabalaka ka, pero dapat na kay pagtuo. Labyan naman na nimo, di ba? Itong panahon nga medyo walang-wala mo. Kamo ikaw ba nga nagtanaw karon? Pero nganong nakakaon magyapon ka? Giprove sa Ginoo nga God will provide. Siya nga tong provider. Sa panahon nga kay trabaho, di ba? Nga paghuman karon nakatrabaho naman ka. Inom-dumi na. Mula ba lang nga uwi lang gikay ta pastor? Uwi kay ta ba pag may problema murag kita kamatay na nato. Nasayod ba mo sa kalibutan nato? Season man na siya. Pag na kay problema nga imong giagian karon, problema nimo na. Sa nimo di ako kaning agi. Bitaw joke lang. Giagyan naman na nimo. Pero mahuman lang magyapon na. Balik ko na ko, mahuman na gyapon na. Ang importante lang nga naagi kay connection sa Ginoo. Okay, so gingnan na po ni Lord si Elias. Yes. Tindog bangon diha mo to kasuguon ta ka dito sa usa ka lugar sa may Sidon. Bato pa. Kay na ako dito. Timanin ninyo ha. Ang Dios lagi ang muandam. Na ako dito gi-prepare nimo daan nga byuda. Mingon sila sa pagkasaon Lord. Dili byuda to pero mo mo. Buti mo tabang nimo. Na ako giandam nga byuda. Ganako kong istorya ba. Okay, si Elias, ang kanino ti Elias Pastor Julius, mamati.
ikaw di ka mamati. Si Elias mamati. Basta na power lagi o kanang gitawag og listening. The power of obedience. Namati man siya. What if po siya mamati, pastor? Siya may tabo. Di na siya magulaturan siya. Wakwa na giwako eh. Wala siya mainom. Patay siya diha. Mga nganong ikamatay ni mo na, nganong di man ka mamati. So, namati siya. Tanawa ha? Na-power sa gitawag obedience and proper listening. Namati man siya. So, ninglugsong siya. Nya, timanin niyo, ang ingon ng Ginoo nga mag-andam ko biyuda. Ang pangutana, nakabalo ba si Elias nga asa na pita? Wala, ninglakaw ra siya. Nya tungod sa iyang kauhaw, pag-abot niya ng lugar, naay babae dito. Gipangutana ba ito na biyuda ka? Wala ba ya? Nangayar ba ya siya to? Nakita niya na biyuda nga nanguhaw sugnod. Nanguhag saganghaan, nanguhag sugnod. So gina niya, Mrs. o Miss, kanang pwede ba ko makapangayog tubig? Pwede ba ko makapangayog tubig? Mukuha na unta siyang tubig. Wala man gisulat sa Biblia, pinag-ingon siya siguro ba? Di ba kung mapasmo ni mo inom tubig kung may pagkaon? Wala lang, joke lang na siya. Okay, so, ang babae, ning talikod na niya, Day, pwede, karabang mangayo sa kunin mong tinapay ba? Oo. Tapos lamang mo ang tubig na, nako, kapilig tinapay. Ang tubag sa babae, Sir, saksi gid ang Ginoo, sir, nga, mo gani nanguha ko rugsa, gining kahoy, kay magluto mi karon. Kauban sa akong anak, kung magluto na mo, mamatay mi ba? Insecure naman itong babae. Wala nang gisika pa. Marabok na kasiguro ng life niya ba? Kunya, na ako dito, usa ka kumkum na lang dito, sir. Usa ka kumkum na lang dito, sir. Meaning ba, bantay ka, sir. Di ka kasabutan ni sir. Usa ka kumkum na lang dito, sir. Oh? Na. Bantay ka, sir. Usa ka kumkum na lang dito, sir. Usa ka kumkum. May na lang sila, di mahadlo kong kinumo. Di mahadlo kinumo ba? Active tagalan na ito, kinabuhi ba, kinatong isugutan karon. Dili man daw kinumo ba, mato pa niya. Sige, tinaw ba na yung pero lutuin lang ko dito. Lutuin lang ko niya. Unahak. Grabe ba, makana ko, kanang may word dito ba nga, unahan lang yun ko. Bring me first. Kawagi, kanang yun ko sa Elias. Unaw na si Elias ba? Si Elias, wapoy ba? Pero na may susi gyud na susi ba. Actually, kung si Elias Pastor Julius, wala pa siya kung wala siya maglakaw, kung naglakaw siya siyang kaugalingon lamang, delikado man to. Apan si Elias naglakaw uban sa calling ni Lord. Uban sa calling ni Lord. Kung si Elias po niya, wala po niya dut itong babae sa pag-ingon nga, luto ilagi ko, unaha ko. Wala may mahita mong milagro. Sometimes God, sometimes magod, ang Diyos nga ba, maghimo siya mga amazing things sa panahon nga medyo, karabang, murabag, unaware ta ba? Kunya, sa dihang karabang, murag nahutdan na ta. Kanang, mga nagani ko sa akong gulingon, para nako ang Diyos nga akong ilagan, He is my 11th hour God. Kanaging walang-wala na ganit, ha? Then God will do His part. Okay, so, mato pa niya, sige, kapag naman ko, pero luto ko niya, unahan lang ko. Hindi mo baging babae, sir. Saksi ang Diyos. Tanawa na, pasaksi ang pa niyang Diyos. Saksi ang Diyos nga, 1 year lagi. 1 na lagi. Pero, sige, muluto ko. Oh. Ang nindot niya, ang key diya na to, kinigitawag og obedience lagi. The power of obedience. Not only listening, but the power of obedience ba? Mamati man ka pinangpangutan na kaya ba nimong buhaton na ikaw mismo karong buntaga. Kanang walang-wala na ka. Naapa ba kay buhaton? Wala na pa kay ka nga si pastor. Kabalo siyang walang-wala, pamuton pagid mi. Ano nga na ba? Kanang nga mga terminolohiya, mga statement nga makimadungog nato even sa mga simbahanan. Si pastor murag ko kay kasing-kasing. Kabalong walang-wala na gyud. Walang-wala na ba? Ya pagkahuman, magpaamot pa gyud, magpa-pledge pa gyud. Walang-wala nung san, pastor di murag wa may kasing-kasing. Iwala day mo masayod. Kana day nga pamaagi, diha magsugod ang pinasayang milagro. Walang-wala ko ga. Tingano kinang i-challenge ka. Kaya mismo si Elias kabalo siya nga gisugo sa Ginoo. Unya mandato na niya nga pag-abot niya diha dapat na mausab sa imong kinabuhi. Di ba? Okay, so ang kanindot lagi sa Biuda Pastor Julius, ning tuman siya. Kaya kung wala siya mutuman, siguro delikado matinuotog ingon yang katapusang kaon na lang nila. Ang pangutana si Elias mapaso mo ba dili oy? Because God na siya plan A gihapon, dili plan B. Next house, basig na apay. Gikan diha 1 kilometer, gikan diha napay another Biuda. Kaya panahon na dagang may Biuda. Oh. Mga, ingani ba, gusto na ko ba, ayaw niyo say pagayod ang mga panahon nga diin gi-challenge ka. Kay ay naihatag ang panahon sa uban, imo na. Imo na ang oportunidad. Kay ang Dios dili mahutdag pamagi. Dili mahutdag ng Dios og tao. Amot pasabot nga ni, pag tinawag ka sa Ginoo, ay nagingon, next time na lang Lord, pasa, di man natuba, nga imong ipalapas. Di ba? Di ba, Pastor? Oo. Mga pag may oportunidad, grab it. Opportunity na, buniti na. Mana ka nga ako na ni. Kanabitan mo sa katong kapastor kang Bishop Blancas kanito para mo. Okay, itsa na ko ni, kisa mo to. Ako na.
Kanang yung exercise ba pag naa sa mga sure na may time. Ako na. Mo pasabot ka buntaga ba? Mo ana ka. Ako ni. This is my opportunity. Ayaw tuguti nga lampasan ka sa blessing. Ayaw tuguti nga matupasin mong silingan. Kining bayhana ba? Kabalo siya. This is my opportunity. Yes. Pwede may mamatay. Pero dili pwede nga dili ko manghatag. Karakter kini ba kung tao magihatagon pastor? Ang tao magihatagon wala na magbase kung unsay naa niya. Bisan pag walang-wala siya kay manghatagon sa muhatag gina. Kaya ang taong generous bisan pag walang-wala mangitag pamagi nga muhatag. Di na koy palayo ta kong papa. Grabe man gito, di mo gitulupigan siguro. Tiyaw mo na. Bisag walang-wala na pati ang among kinaon ni panghatag pa na niya. Inga na to di man tumutanaw di mo. Muhatag man to. Ya pagka man ding nagluto na kading man sa mama. Wala na tay bugas pa uli no. Ay, wala tayo bugas. Gihatag man nimo to. Asi mahitatag pamagi. Mato na magtindahan mangutang. Gatong yang kita bangan hayay kayo. Siya mangutang na pod, no? Gani magud ang punto nako baka buntaga. Samtang namati ko wala ko bawa ko mugbatin kay ganahan ko bang mati. Kay nako maini siya nga mensahe karon. Naay power lagi pag mamati ka. First nitabo si Elias namati sa Ginoo. Sa iyang pagpamati sa Ginoo, iyang timan-an ang gingon sa Ginoo nga mag-andam kog byuda nga maoy magpakaon nimo. Ay pag-abot ni dito Pastor Julius ang byuda pobre man. Okay, nagdato kay mo anak, praise God, hallelujah, dato, mabuhi ko ani. Bigay pobre man, di ba ka kulbaan ikaw? Baga mo mabuhi ko ani utro man katapos ang kao naman ni. Pero si Elijah nagpuyo ug naglakaw sa pagtuo ug milagros Ginoo. Kung dito sa bukid gipakaon kog uwak, diri di man ni uwak, byuda lang. Kunya walay panginabuhi pero God will do amazing things. Atong Dios magud, siya ang Dios sa mga milagro abot kung nagtuo mo ana. Even karon muntaga, for example, walang-wala ka, timan-ing ang Diyos sa mga milagro. O makahimo siya sa paghimo sa mga butang imposible. Siya mong kinabuhi nga mamahimong posible. Ang pinaka-importante lamang, mutuman. Ug mamati, ug mutuman. So, ang himo sa babae, ningluto. Pagluto niya, siguro ang bata na skilid mo, anang bata, ma, kaon na ta, ayaw sa anak. Tagaan sa natutong taos gawas nga nangayo. Asa tawahan na, kanakon siya, oh. Tawahan na ng kabalo, gamay. Usa ka kumkum lagi. Wa mahadlok sa Elias. Gingnan sa babaeng biyuda nga, oh, usa na lang yung kakumkum, mga mong harina. Ingo si Elias, kinumo mo na. Usa ka kumkum. Yung mato, si pagluto, tagai ko. Unaha ko. Kanang word nga first, there is a power in the word first. Pag unahon nato si Lord, sa usap pagi, pag-iuna nato a man of God, nako, I don't know to kung naa mo karubutaga, kung nakasabot man ni naay milagro nga mahitabo sa inyo. Dili ni bula-bula, dili ni pagulog-ulog ninyo. But there is a power sa dihang obey kita sa Ginoo. Nagluto siya, nagluto. Giunahan nagluto. Gihatag niya tubig plus turta. Ningkaon ang man of God, si Elijah. Ningkaon siya. Pagluto na sa babae dito, natingha siya. Nga naman, ang iyang gisudlan sa harina napuno. Ang lana napuno ang tibod. Unya katong puno di bagay pagkandos niya, mutubo na pod. Overflowing man yun. Gatubo ang blessing sa Ginoo. Kanong saaman to? Hangtod nga nag-ulan. Kay makapanonom na sila. Samtang wala pa ulan, samtang napas kalisdanan, God will provide. God is a God of amazing things. He is a God of miracle. He is a miracle working God. Inga na nga itong Diyos. Nga nung walay milagro nga may tabos kinabuhi nimo, ay di mo mantanan. Dili pa ka mamati, daw pagigay ka. O dili man na siya mo'y kabutos Ginoo. Mo karong butaga, usan ni ka-challenge sa matagusan na to. Nga mo dulot ang mensahe, usay ba gumanata nga, kulang pa magani nako, nganong mapilapil pa gyud. Ganong kinahanglan pa gyud ako ni hatag sa ministry. Ganong itabang pa man ako suban kulang pa magay sa kuha. Pinabi niyo ang mensahe sa puno sa Ginoo karong nagaaghat natong tanan. Nga kun natay buhaton para sa Ginoo, maghimo sa milagro sa imong kinabuhi. Dili bakakon ang Dios. Dili siya bakakon. Pag mutuman lang ka, mamati ug mutuman, maghimo sa pinasay sa imong kinabuhi. Dili lang ka mabalaka. Ang atong trabaho mutuman ra gyud. Ug ang Dios maghimo og milagro. Salamat sa kinabuhi ni Elias. Nga wala gyud siya magpanuko sa pagpangayo. Wala siya magpanuko, iyang gipsusian gyud pagayo. Lutoy isa ko. Kung ako nang inyong pastor nga nagkinaiya, bless mo. Ang kunang inyong pastor nga nagkinaiya, mut pasabot i-challenge mo. Ang pastor dili mo puyo sa inyong pagbati. Nga kung medyo pobre ka, mo yung pastor, luoy kay dili nato i-challenge kay pobre man. Pasabot ka ng pastora, wala na siya panlantaw sa inyong ugma. Apan kung si pastor nimo mo challenge nimo, dili sa mo tanaw sa imong kapobrehon, tanaw niya ang saan sa Ginoo sa imuha. And your pastor will challenge you to grow and to go to your next level. What happened to the widow? Nakasinating milagro. Dito nagpuyo si Elijah. Nabuhi silang tanan. Tungod sa milagros Ginoo, nagsugo na sa gitawag og pagkamatinumanon. Pagtuo, pagtuman, pagpamati o pagtuman. Giwo naman sa babae ang pagtuman. Nya ang declaration gayon, ang Dios sa Israel maoy magapanalangin kanimo.
Karong buntaga, asa man ka karon? Naka sa inyong lugar, nagatanaw ka. I pray that kini nga mensahe magatuhop sa imong kasing-kasing. Kataliwala sa imong sitwasyon. Maybe you are insecure today. Walang-wala ka, zero. Apan dili to kay zero ka wala kay mahimo. Tanom daw. Katong gihimo sa babae, gitanom mo to niya. Gitanom to niya og nag-harvest siya. Balik ko nako, this is a divine principle. Pag nakay gitanom, according sa Bible, lagi kay harbison. Nakay anihon. Kung ayaw pag unaw nagmuani ka, gawa kay gitanom. Ang babae ning tanom sa pagtuman sa instruction ni Elijah. Pero butaga na instruction ngayon, gusto na ko i-share sa inyo ha. Asa man kang kasimbahan? Pagtanong mo sa church, pagtanong mo, today, I challenge you today, kay mo ni mensahe na to. Asa man kang church nga namati karon, ay lang ay sa out. Imo ning oportunidad, tanong daw. Anything that you can sow this morning para sa ministry. Tanong. Asa kang simbahan? Tanong. Gunitin nga mensahe. Then God will do amazing things in your life. Miracle will happen to you. Sa imong pantrabaho, sa imong pamilya, sa imong negosyo, na milagro mong buhaton. Kay na mensahe karon butaga para ni nimo, para ni nato karon butaga. Mutanong ka. Tungkol kay na buhaton si Lord sa imong life. Let us pray. Lord, salamat